PUOK Integrated School, walang pasok ngayong araw dahil sa bomb threat. Salamin ng isang commercial residential building sa Kalibo, nabasag. Investigasyon, isinagawa. Pilipinas, itinanghal bilang top 8 travel destinations in the world ng TTW. Boracay Island, top 3 bilang Philippines' top 10 beaches. Iba't ibang aktibidad, inihanda bilang selebrasyon ng Municipal Independence ng Tangalan. Private pediatricians sa Aklan, nagkaisa sa pagsuporta sa ligtas-tigtas immunization activity. Camp Libas Defense Press Corps sa Aklan, opisyal nang itinatag. AI-powered na linya ng ASU Ibahay, itinampok sa Western Visayas Agri-Aqua Innovation and Venture Summit 2026. Second Aklan PMFC, tumugon sa nangangailangan ng agarang medical na atensyon. Mga proyekto at kagamitan para sa climate resilience farming, iginawad sa Amia Village sa Pontevedra, Capiz. Iloilo City Government, naglunsad ng kauna-unahang MSME Summit 2026. Mapatay na manok, natagpuang nakakalat sa pangpang ng ilog sa Haniway, Iloilo. Magandang hapon po, Bishan Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanan sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mga balitang aming nakalap ngayong araw, July 31, 2026. Suspendido ang klase ngayong araw sa PUOK Integrated School matapos makatangkap ng bomb threat. Suspendido ngayon ang lahat ng klase dito sa PUOK Integrated School matapos na makatangkap ng bomb threat na kumalat sa social media. Ayon kay Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro, ipinatupad ang suspensyon ng klase bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang miyembro ng school community. Nagugat ang hakbang matapos magbahagi ang isang Facebook user sa page na Kalibos Patad ng post na naglalaman ng umano'y banta na magdala ng bomba sa naturang paaralan. Binigyan din ng alkalde na pangunahing prioridad ng lokal na pamahalaan ang kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Inihikayat din ni Mayor Sucro ang sinumang may impormasyon hinggil sa naturang banta na agad itong ipagbigay alam sa mga kinauukulang otoridad upang mapabilis ang investigasyon. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang monitoring at investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa PUOK Integrated School, ako si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News. Ginagawa ng mga otoridad ang investigasyon matapos madiskubrihang basag ang salamin ng bintana sa isang commercial residential building sa kanto ng Pastrana at J. Bando Street sa poblasyon Kalibo ngayong umaga. May detail sa balitan yan, si Andy Narce. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente ng pagkabasag ng salaming bintana ng isang commercial residential building sa kanto ng Pastrana Street at J. Magno Street, poblasyon Kalibo ngayong umaga. Personal na nagtungo sa himpilan ng Kalibo Municipal Police Station ang may-ari ng gusali upang maiparecord ang insidente. Ayon sa may-ari, bandang alas 7 ng umaga nang ipaalam sa kanya ng kanyang kasambahay na basag na ang salaming bintana sa ikalawang palapag ng gusali. Batay naman sa salaysay ng kasambahay, bandang alas 6 ng umaga ay nakarinig ito ng malakas na kalabog sa gusali na pinaniniwalaang siya umanong oras nang mabasag ang salamin. Nang inspeksyonin ng may-ari ang lugar, nakita nitong basag na ang bintana, ngunit wala umanong anumang bagay o ebidensyang natagpuan sa loob na maaring naging sanhi ng insidente. Patuloy ngayon ang follow-up investigation ng pulisya upang matukoy ang dahilan ng pagkabasag ng salamin at kung may naganap na pagpasok o paninira sa gusali. Andy Narce, Kalibo Cable News. Pilipinas, itinanghal bilang top 8 travel destination in the world ng TTW, Boracay Island, top 3 bilang Philippines' top 10 beaches. May detail sa balitan yan, si Ray Machadasha. Panibagong pagkilala ang muling natamo ng Pilipinas at ng isla ng Boracay matapos mapabilang sa top tourist destination ng Travel and Tour World.
Muling umani ng international recognition ang Pilipinas at ang isla ng Boracay matapos mairanggo ang bansa bilang ikawalo sa top 50 beach travel destinations in the world at ang White Beach bilang ikatlo sa top 10 beaches in the Philippines ng Travel and Tour World para sa taong 2026. Ang naturang ranking ng TTW ay isang international travel and tourism publication na nagbibigay ng mga ulat at pagkilala sa mga nangungunang destinasyon sa buong mundo. Isa itong patunay sa patuloy na pag-angat ng bansa bilang isa sa mga pangunahing destinasyon para sa beach tourism. Batay sa TTW, ang pagkilalang ito ay sumasalamin sa taglay na likas na kagandahan ng mga baybayin ng bansa, world-class hospitality at patuloy na pagsisikap ng mga tourism stakeholders at lokal na komunidad na isulong ang sustainable tourism. Isa na namang mahalagang tagumpay ito para sa Pilipinas, lalo na sa isla ng Boracay. Inaasahang higit pang magpapalakas ang nasabing pagkilala sa turismo ng isla at magbibigay ng dagdag na inspirasyon sa mga lokal na pamahalaan, negosyo at residente upang mapanatili ang kalinisan, kaayusan at pangangalaga. Raymar Chodosyo, Kalibo Cable News. Iba't ibang aktibidad inihanda bilang selebrasyon ng Municipal Independence ng Tangalan ngayong Biyernes. May detail sa balitang yan, si Jeron Rosales. Nakatakdang ipagdiwang ngayong Biyernes ng lokal na pamahalaan ng Tangalan ang ika-70th anniversary ng Municipal Independence at ika-128 Heroes of Vivo celebration. Inaasahan ng iba't ibang aktibidad na magbibigay pugay sa kasaysayan, kultura at mayamang pamana ng bayan. Tampok sa selebrasyon ang mga gawaing may kaugnay sa pananampalataya, pagkamakabayan, tradisyon, mga paligsahan at iba pang masasayang programa para sa mga residente at mga bisita. Layunin ng pagdiriwang na mapagtibay ang pagkakaisa ng komunidad habang binibigyang halaga ang mga naging ambag ng mga bayani ng Vivo at ang kasaysayan ng pagiging malaya ng munisipalidad ng Tangalan. Samantala, inaanyayahan ng lokal na pamahalaan ang lahat ng mamamayan at mga panauhin na makiisa sa pagdiriwang, magbigay pugay sa mayamang kasaysayan ng bayan at makibahagi sa mga aktibidad. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Nagkaisa ang mga private pediatrician sa pagsuporta sa ligtas-tigdas immunization activity sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng bakuna. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Kinilala ng Provincial Health Office ng Aklan ang mga private pediatrician sa probinsya dahil sa kanilang buong suporta sa nalalapit na ligtas-tigdas o Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Ito ay gaganapin simula August 10 hanggang August 28, 2026. Ang mga private pediatricians ay maghahandog ng libreng Measles Rubella booster vaccines sa kani-kanilang clinic para sa mga batang edad 6 hanggang 59 months old sa loob ng nasabing campaign period. Naglalayon itong maprotektahan ang mga bata sa nasabing sakit. Ako si Nika Bautista at ito ang Kalibo Cable News. Camp Libas Defense Press Corps sa Aklan, opisyal nang itinatag. May detalye sa balitang yan, si Jeron Rosales. Itinatag na ang Camp Libas Defense Press Corps sa Aklan upang palakasin ang ugnayan ng media at Philippine Army para sa kapayapaan at tamang impormasyon. Opisyal nang naitatag ang Camp Libas Defense Press Corps matapos mahalal ang mga unang opisyal at kinatawan nito mula sa iba't ibang media organization sa Aklan. Layunin ng organisasyon na makipagtulungan sa 82nd Infantry Bantaylaya Batalyon ng Philippine Army sa pagsusulong ng kapayapaan, tamang pagbibigay ng impormasyon at pagpapaunlad ng mga komunidad sa lalawigan. Nahalal bilang founding president ng SLDPC, si Noel Cabobos ng Aklan News Channel, kasama ang iba pang opisyal mula sa iba't ibang media station sa Aklan. Kabilang sa mga pangunahing programa ng CLDPC, ang pagsusuporta sa environmental conservation, reforestation, disaster response at iba pang community outreach activities sa Aklan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Itinampok ang AI-powered na linya ng ASU Ibahay sa Western Visayas Agri-Aqua Innovation and Ventures Summit 2026.
Itinampok ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangisdaan sa pagbubukas ng Western Visayas Agri-Aqua Innovation and Venture Summit 2026 na ginanap sa SMCT Iloilo sa Mandurriao, Iloilo City nitong Hulyo 30. Pinagsama-sama ng summit ang mga mananaliksik, leader ng sektor ng agrikultura, mga ahensya ng pamalaan, mga negosyante at mga kinatawan mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon sa ilalim ng temang Ani, Alon at Likas Yaman, Advancing Western Visayas Industries through R&D and Innovation. Kabilang sa mga tampok na inobasyon ang linya Natural Fiber Classifier, isang artificial intelligence o AI-powered application na binuo ng Aklan State University, Ibahay Campus, katuwang ang AgriBits at ang Department of Agriculture. Layunin ng linya na mapabilis at maging mas patas ang pag-uuri at pagpresyo ng mga pangunahing natural fibers gaya ng pinya at abaka. Noong nakaraang taong 2025, itinanghal silang kampyon. Sa kasulukuyan, mano-mano pa rin ang karaniwang proseso ng pag-grade ng fiber na maaaring tumagal ng ilang minuto kada bundle at nagiging dahilan ng hindi pare-parehong presyo ng mga produkto. Dahil dito, nababawasan ang kita ng mga magsasaka at nahihirapan ng ilan na maibenta ang dekalidad na hibla sa tamang halaga. Sa pamamagitan ng linya, kukuha lamang ng larawan ng fiber gamit ang mobile phone. Susuriin ito ng AI batay sa texture, kulay at iba pang katangian pagkatapos ay agad na magbibigay ng eksaktong fiber grade at tinatayang presyo kada kilo batay sa kasulukuyang halaga ng merkado. Ayon sa mga teacher at estudyante developer, umaabot sa 92 hanggang 96% ang accuracy ng AI sa pag-uuri ng pinya at abaka fibers na makatutulong upang maging mas mapabilis at patas ang pagbebenta ng mga produktong hibla. Binigyan din ng proyekto ang kalagahan ng industry ng pinya sa Aklan na kabilang sa mga nangungunang producer ng pinya fiber sa bansa. Gayon din ang pagkilala sa Aklan Pinya Handloom Weaving bilang Intangible Cultural Heritage ng UNESCO at pagkakaroon nito ng geographical indication mula sa Intellectual Property Office of the Philippines. Ang naturang summit ay nagsisilbing plataporma upang maipakita ang mga pananaliksik at makabagong teknolohiyang inaasahang makatutulong sa pagpapalakas ng agrikultura, pangisdaan at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa Western Visayas. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Mapatay na manok. Natagpo ang nakakalat sa pangpang sa ilog sa Haniway, Iloilo. May detalye sa balitang yan, si Jenna Rosales. Natagpuan ng maraming patay na manok na nakakalat sa pampang ng ilog sa barangay Magapa, Haniway, Iloilo matapos umanong itapon ng hindi pa nakikilalang individual. Ayon sa mga residente, ilan sa mga manok ay nasa advanced state of decomposition o matinding yugto ng pagkabulok na nagdulot ng mabahong amoy at pangamba sa lugar. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon kung sino ang mga responsibilidad sa pagtapon ng mga patay na manok. Samantala, sinuhestyon din ng publiko na imbestigahan ang mga malalapit na poultry farm sa ilog. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Tumulong sa nangangailangan ng agarang medikal na atensyon ng 2nd Aklan PMFC. May detalye sa balitang yan, si Dika Batista. Isang concerned citizen ang lumapit sa 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company, 4th Maneuver Platoon upang humingi ng agarang tulong para sa kanyang kapamilya na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Naganap ito habang nagsasagawa sila ng PNP checkpoint sa Barangay Santander, Buruanga. Agad nilang isinakay ang pasyente kasama ang pamilya nito sa patrol car at mabilis na dinala sa Buruanga Municipal Hospital upang mabigyan ng kinakailangang medikal na pangangalaga. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya ng pasyente sa maagap na pagtugon ng mga kapulisan. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Sa gitna ng patuloy na epekto ng climate change sa sektor ng agrikultura, pinalalakas ng Department of Agriculture ang kakayahan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mga proyektong pang-climate resilience farming sa Pontevedra, Capiz. May detalye sa balitang yan, si Mary Ann Solis. Formal nang itinurn over ng Department of Agriculture ang mahigit 1.5 milyong halaga ng mga pasilidad at kagamitan sa Barangay Olongahog, Pontevedra, Capiz para palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka na makapagpatuloy sa produksyon sa kabila ng hamon ng climate change. Kasama sa mga ipinagkaloob ang isang 2 palapag na multi-purpose AMIA building at isang delivery hauling truck na magagamit ng mga magsasaka sa pagdadala ng kanilang mga ani sa pamilihan. Ayon kay Director Catherine Miranda ng Climate Resilient Agriculture Office,
Layunin ng programa na isulong ang climate smart agriculture, mapanatili ang seguridad sa pagkain at higit pang mapatatag ang sektor ng agrikultura sa harap ng patuloy na pagbabago ng klima. Ang nasabing proyekto ay makatutulong rin sa pagpapalakas ng operasyon ng Binuhosan Farmers Association, pagsasaka at pagproseso ng mga lokal at abot-kayang organikong bokashi fertilizer na kayang mag-supply sa maraming magsasakang nangangailangan. Dumalo rin sa turnover ceremony si Governor Ferdinand Castro at ipinasiguro nito ang patuloy na pagsuporta ng gobyerno probinsyal at Provincial Agriculture Office sa mga programang nagbibigay ng dagdag na oportunidad sa mga magsasaka. Mula dito sa probinsya ng Capiz, Mary Ann Solis, Kalibo Cable News. Iloilo City Government naglunsad ng kauna-unahang MSME Summit 2026. May detalye sa balitang yan, si Nicole Sumawang. Nag-organisa ang pamahalaang lungsod ng Iloilo ng kauna-unahang Iloilo City MSME Summit 2026 na may temang Bridging MSMEs to Knowledge, Finance and Market mula ika-29 hanggang ika-31 ng Hulyo bilang bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na palakasin ng mga micro, small at medium enterprises. Ang 3 araw na aktibidad ay pangungunahan ng Local Economic Development at Investment Promotion Office at nakahanay sa Rise to Action Strategy Roadmap ni Mayor Raisa Treñas, partikular sa Sustainable Income Generation through Entrepreneurship Ascenso Program. Layunin ng programa na mabigyan ang mga lokal na negosyante ng mas maraming oportunidad sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang kaalaman at pagpapadali ng akses sa mga mapagkukunan ng puhunan. Ayon kay Mayor Treñas, pinapakita ng hakbang na ito ang matibay na pangako ng pamahalang lungsod ng Iloilo na suportahan ang paglago ng mga lokal na negosyo. Nicole Sumawang, Kalibo Cable News. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito Sara J. Briones at ito ang Kalibo Cable News.